O purihin natin ang Panginoon, tayong lahat ng mga bansa at bayan, sapagkat dakilang kalooban at ang katotohanan ng Panginoon. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. O purihin natin ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang buwan. Alleluia, mabuhay ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal po natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa, at ang mga kasama nating nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga na aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong binigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Mutrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Pilifos, isang kolonyang Romano, at patungong lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inaakala naming dakong pananalangan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira, at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na tayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi na napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan.
Alpat tambol ay tugtugin at siya ay pupurihan. Panginoon nagagalak sa kanyang mga hirang na nangakapagkumbabay, tagumpay ang ibinibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siyang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang warning ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sabi niya, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Hindi niyo po ba naisip kung gaano kasama ito? Papatay ka ng tao tapos iisipin mo natutuwa sa iyo ang Diyos? Di ba napakalaking kasalanan ito, kundi man napakalaki ring kahibangan ito? Bigla ko tuloy naalala yung isang announcement sa simbahan na nagsasabing, "Do not leave your bag, your phone, your wallet unattended because someone may think that it is an answer to their prayers." Naalala ko lang kasi, di ba? Napakalayo naman sa katotohanan na isipin mo ng isang unattended valuable ay sagot ng Diyos sa panalangin mo. Hindi ba't mas nakakatawa, hindi man nakakainis na isipin ng isang mamatay tao na natutuwa sa kanya ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya't ang pumatay tapos isipin mo na ikay naglilingkod sa Diyos ay hindi lamang malaking kasalanan kundi malaki ring kahibangan. Now, baka ang sinasabi po natin dito ay iniisip nating ang sinasabi sa Ebanghelyo ay yung pagbawal lamang na pumatay sa isang mabuting tao o sa isang alagad ng Diyos. No! Asama na rin po dito yung mga itinuturing nating mga makasalanan. Sapagkat maliwanag ang sinasabi sa banal na kasulatan na hindi hinahangad ng Diyos ang kamatayan ng isang masamang tao kundi ang kanyang pagbabago. Paano siya makapagbabago kung huhusgahan na agad natin ng kamatayan nito? Kaya nga po kasama din sa itinuturing dito na mabigat na kasalanan at malaki ring kahibangan na yung mga taong nagkaklamor na ibalik ang death penalty, lalo pat sa sistema ng ating hudikatura dito sa bansa ay hindi naman talaga maganda. Nababayaran ng pera. Kasama na rin sa mga may malaking kasalanan at may malaking kahibangan. Yung mga nagsasabing dapat lang napatayin is salvage, mga rapist, mga magnanakaw, ang mga matay tao, ang mga addict. Sa maniwala po kayo sa hindi, naintindihan ko po yung sentimiento nyo. Sapagkat ako rin kung minsan, naisip ko rin naiisip ninyo para sa mga addict, para sa mga makasalanan, para sa mga rapist. Pero sigurado po ako
Hindi yan. Hindi yang opinyon, hindi yang stand na may galit, na may paghihigante, na may pagmalinis. Gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. And to think otherwise is to not really understand God. Yun naman ang sinasabi ng Panginoon dito, di ba? Darating ang panahon na sino pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Paraphrasing this, darating ang panahon na sino mang maghangad ng kamatayan ng isang tao ay isiping tama ang ginagawa niya. Pero hindi. Nagkakaganon dahil hindi nila nakikilala ang Ama. Applicable na applicable po ito sa mga relihiyon na gumagamit ng dahas noon sa ngalan ng Panginoon. At naging guilty po rin dyan minsan ang ating simbahan. Yan yung sinasabing dark age of the church. Yan yung inihingi na po ng tawad ng ating yumaong Santo Papa. Applicable na applicable din po ito sa mga Christian denominations ngayon na nag-iendorso ng gera. Kamakailan yung mga nag-pray over pa kay President Trump at naghalintulad pa sa kanya sa isang banal na karakter sa Biblia para bigyan ng katwiran ang pamumuksa nito sa Iran. Applicable na applicable din po ito ngayon sa mga nag-eendorso at kumukonsente sa mga kandidato dito sa Pilipinas na alam naman nilang pabor sa pagpatay. Applicable na applicable po ito sapagkat maliwanag na kaya may mga desisyon at stands na ganito ay dahil hindi talaga nila nakikilala ang Diyos. At ang problema po dyan ay tayo na mismo ang lumilikha ng iba nating version ng Diyos. Pag ganyan, version natin ng Diyos na mag-fit sa ating mga sariling interes o kagustuhan. Hindi po tama yan. Tandaan po natin na tayo ang dapat tumulad sa Diyos, not the other way around. Sapagkat pag ganyan ay parang tayo na rin ang umaas ng Diyos pag ganyan. Suriin po sana natin ang pinaninindigan natin, ang pinaniniwalaan natin. Kung ito'y naaayon talaga sa pananampalataya natin sa tunay ng Diyos, na ang pinaka-fullness ng revelation ay ating Panginoong Jesus. And so you can say something about God in the New Testament na pwede mong sabihin pabor sa kamatayan ng isang makasalanan at may explanation po tayo para dyan. Hindi po talaga ganyan yan. Hindi pabor ang Diyos sa kamatayan. Hahaba lang yung sermon para pag-usapan yan. May explanation tayo para dyan. Pero ang tutumbukin lang ng explanation ay ang katotohanan na ang fullness ng revelation ng Diyos ay kay Jesus. At kitang-kita naman po natin sa fullness ng revelation na ito sa katauhan at sa ministeryo ni Jesus ay hindi niya kailanman hinangad ang kamatayan ng isang makasalanan. Wala pong masamang maghangad ng kaayusan, katahimikan, kapayapaan sa ating lipunan. Pero sana yung paraan pa rin ng Diyos ang ating sundin. Hindi yung paraan natin madahas, mapagparusa, mapanghusga ng iba. Tamang ang paraan ng Diyos ay mahirap. Minsan masasaktan din tayo. Kasi minsan magpaparaya din talaga tayo. Pero nakakasigurado tayong effective ito. Sige nga, ilang beses na rin natin na i-apply mula pa noon hanggang ngayon sa kasaysayan ang paraan nating mga tao, ang paraan ng galit, dahas at panghuhusga. Naging effective po pa. Sana'y maayos na ang ating lipunan ngayon. Obvious namang hindi. Don't get me wrong. Kailangang parusahan ang mga makasalanan. Hindi dapat kinukonsente ang mga yan. Pero again, sa paraan pa rin ng Diyos. Sapagkat whether we like it or not, ang tingin pa rin ng Diyos sa kanila ay kapatid natin, kapwa-tao natin. Kahit ang tingin natin sa kanila ay problema, salot, at wala nang pag-asa talaga. Indeed, nakakikilabot na ganun pa rin ang tingin ng Diyos sa isang taong napakamakasalanan. Pero mas okay yung kilabot na yan na maramdaman natin kaysa ang Diyos ang siyang kilabutan. Naisipin natin siya'y nasisiyahan kapag ang ninanais natin ay ang kamatayan ng isang makasalanan. Ito sana ang hiling nating biyaya na makita sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong Walang may imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat
Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Alam Diyos. kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat alam ng niyang Diyos hirap na rin ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, humihingi ako ng tawad kung minsan sa buhay ko ay hinangad ko ang kamatayan ng isang makasalanan. Hindi ko naisip na ako rin ay makasalanan, na maaaring mas magaan, pero makasalanan pa rin. At tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, kamatayan pa rin dapat ang hatol sa akin. Pero sinagip mo ako. Ibinigay mo ang buhay mo para sa akin, para mabuhay ako. Hindi ko dapat kalimutan yon. At kahit na konti, dapat ipakita, iparamdam ko rin yon sa kapwa ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroon pa rin nangyayaring maganda kapag may nagtsatsaga, kapag may umuunawa, kapag kung lalapit may hindi nanghuhusga, kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tama na mahirap, pero ang paraan pa rin ng Diyos ang siyang sa'yo pinakasigurado sa lahat. Kung lalapit kay Jesus, di man magbago ang tao na sa Kanya, pero wag tayo ang maging dahilan nito nang hindi niya pagbabago. Dahil hindi natin binigay ang tsansa na ibinigay sa atin ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. mula sa mga butil na umitik ng buhay, na tipong mga trigo'y sa tinapay magwawakas, pinagpaguran na lipat na kamay, at ang pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, tinaning mga bunga, ang katas ay naging alak, pinagpaguran na lipak na kamay, at ng pawis na sano'y nunukal, tanging sa iyo lamang inialay, sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin, ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao sa pagkakataong ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tuso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At taba. Ang mabuting balita sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon, sumasakin ang Espiritu ng Diyos. Sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin. Pagliligtas ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Pagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa inyong tiwala. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again.
once they fell at Lazaret. Thank you.